Mga kasama, subukan mong isipin ito. Bawat gabi, mahimbing kang natutulog, akala mo ay ligtas at payapa. Pero sa katahimikan ng iyong pagtulog, may nangyayaring hindi mo nakikita, unti-unting napipigilan ang pagdaloy ng dugo at oksigen sa utak. Hindi ito pananakot. Ito ang realidad ng maraming senior na hindi alam na mismong posisyon nila sa pagtulog ang naglalagay sa kanila sa bingit ng stroke. Alam nating lahat, halos 3 bahagi ng ating buhay ay ginugugol sa pagtulog. 8 oras bawat gabi, halos 3,000 oras bawat taon. Kung tama ang posisyon, ito ay parang regalo ng kalikasan na nagbibigay ng ginhawa at lakas. Pero kung mali, para itong mabagal na lason na araw-araw mong inuulit nang hindi mo namamalayan. Marahil iniisip mo, natutulog lang naman ako. Ano ang masama roon? Pero ilang beses ka na bang nagising na nananakit ang leeg, naninigas ang balikat, o parang may tusok-tusok ang kamay? Madalas ay binabaliwala natin ito, iniisip na normal lang sa pagtanda. Ngunit ayon sa mga bagong pananaliksik, ang mga sintomas na ito ay maaaring palatandaan ng tinatawag na silent mini-strokes. Hindi mo mararamdaman agad, pero unti-unti nitong pinapahina ang iyong utak at katawan. Kaya ngayon, gusto kong sabihin ng direkta, kung ikaw ay nasa edad na 60, 70 o higit pa, ang posisyon mo sa pagtulog ay hindi na simpleng bagay. Ito ay desisyon kung magiging ligtas ba ang iyong utak o mailalagay mo ito sa panganib. Parang simpleng direksyon sa kalsada, isang maling liko at maaari kang mapahamak. Mga kasama, kaya mahalaga na samahan mo ako hanggang dulo ng video na ito. Dahil ipapakita ko sa iyo ang 5 posisyon na madalas ginagawa ng mga senior na maaaring magdulot ng pinsala. At higit sa lahat, ituturo ko rin ang tamang paraan para makaiwas ka sa kapahamakan at manatiling masigla. Ang bawat minutong gugugulin mo rito ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang iyong karanasan. Ano ang posisyon mo sa pagtulog? Nakaranas ka na ba ng pamamanhid o bigla ang hilo pagising? Ibahagi mo sa komento dahil sa pamamagitan ng kwento mo, mas marami tayong matutulungan na kapwa senior na dumaraan din sa parehong sitwasyon. Mga kasama, huwag nating hintayin na dumating ang araw na huli na ang lahat. Simula ngayon, alamin natin kung alin ang mga posisyon na dapat mong iwasan. Dahil minsan, ang pinakamaliit na pagbabago, ang paraan ng iyong pagtulog, ang siya ring pinakamalaking makakapagligtas ng iyong buhay. Posisyon 5, nakadapa na may braso sa ilalim ng ulo. Mga kasama, isa sa pinakanakasanayang posisyon ng pagtulog ay ang pagdapa. Lalo na kung masarap ang unan, maraming senior ang kusang inilalagay ang kanilang braso sa ilalim ng ulo o unan para mas komportable. Sa unang tingin, tila wala itong masamang epekto. Pero kung paulit-ulit na ginagawa gabi-gabi, ito pala'y nagiging dahilan ng seryosong problema sa ating sirkulasyon. Isipin mo ito, 8 oras, nakadapa ka at ang buong bigat ng katawan ay nakapatong sa dibdib at tiyan. Ang braso na nasa ilalim ng ulo ay naiipit, parang Jose na tinapakan. Konti lang ang dumadaloy na dugo, minsan halos wala na. Ang epekto? Hindi lang pamamanhid sa braso ang mararamdaman, kundi pati unti-unting pagkabawas ng oxygen na dumadaloy papunta sa utak. At kapag libo-libong gabi mo itong inuulit, ang pinsala ay naiipon. Kilala ko si Felisa, isang 66 na anyos na dating guro sa elementarya. Araw-araw siyang gising ng maaga, aktibo pa sa kanyang mga apo at masipag maglakad-lakad sa umaga. Ngunit madalas niyang ikwento na tuwing umaga, nananakit ang kanyang leeg at parang nanghihina ang kaliwang kamay. Inisip niya noong una na dahil lang ito sa pagod at edad. Pero nang magpatuloy ang pamamanhid, nagpatingin siya. Lumabas na dahil sa kanyang nakasanayang pagtulog nang nakadapa na may braso sa ilalim ng ulo, nagkaroon siya ng tinatawag na chronic compression sa ugat at nerves. Hindi niya inakala na ang simpleng gawi mula pa pagkabata ang naglalagay pala sa kanya sa panganib. Mga kasama, hindi ito ibig sabihin na isang gabi lang ng maling posisyon ay magdudulot agad ng stroke. Ngunit isipin mo kung taon-taon, gabi-gabi, inuulit mo ito. Hindi ba't para kang dahan-dahang naglalagay ng tanikala sa iyong sariling ugat? Ano ang solusyon? Una, iwasan ang pagsiksik ng braso
sa ilalim ng ulo. Gumamit ng tamang unan gaya ng memory foam o wedge pillow para hindi mo na kailanganin ang braso bilang suporta. Pangalawa, subukan ang paggamit ng hugging pillow o unan na pwedeng yakapin para makuha pa rin ang pakiramdam ng seguridad at ginhawa. Pangatlo, sanayin ang sarili. Alam nating mahirap baguhin ang nakasanayan, pero tandaan, kaya ng katawan na mag-adjust kung uulitin mo gabi-gabi ang tamang posisyon. Mga kasama, dito ko rin gustong ipasok ang isang mahalagang paalala. Kung naniniwala kang nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Edad. Hindi ito para lang dumami ang manonood, kundi para masiguro mong araw-araw ay may makukuha kang bagong kaalaman para sa kalusugan at kaligtasan mo. Dahil sa bawat aral na natututuhan natin dito, maaring ito ang maging dahilan para maiwasan mo ang isang sakit o panganib na pwedeng magbago ng buhay. Mga kasama, tandaan natin, ang pagtulog ay oras ng pagpapahinga. Pero kung mali ang posisyon, ito'y nagiging oras ng pinsala. Huwag mong hayaang ang iyong katawan ay tahimik na pinahihirapan ng isang simpleng gawi. Tulad ni Felisa, baka isipin mong normal lang ang pamamanhid at pangangalay. Pero baka ito na pala ang senyales ng mas malalim na problema. Ngayon ang tamang panahon para baguhin ang nakasanayan at pumili ng posisyon na ligtas para sa iyong utak at puso. Posisyon 4, nakadapa, ulo nakapihit sa gilid. Mga kasama, kung mapanganib na ang simpleng pagdapa na may braso sa ilalim ng ulo, mas delikado pa ang pagtulog ng nakadapa at nakapihit ang ulo sa isang gilid. Sa unang tingin, parang mas maginhawa ito dahil nakakahinga tayo ng mas maayos kaysa nakadapang diretsyong nakadikit ang mukha sa unan. Ngunit ang hindi natin alam, ang leeg at mga ugat sa paligid nito ay tahimik na pinipilit magtrabaho ng lampas sa kanilang kaya. Isipin mo, ang ating ulo ay may bigat na halos 5 kilo. Kapag nakapihit ito sa isang gilid ng 6 hanggang 8 oras, parang goma na hinila at iniunat ang mga carotid arteries, ang pangunahing daluyan ng dugo papunta sa utak. Sa una, hindi ramdam ang pinsala. Pero paglipas ng taon, ang ugat ay unti-unting nasisira, nagiging masikip at mas madaling kapitan ng bara. Ito ang perpektong kondisyon para sa stroke. May nakilala akong si Amador, isang 61 taong gulang na dating karpintero. Dahil sa trabaho niya noon, sanay siyang nakadapa at nakapihit ang ulo sa kanan para makatulog agad. Noong una, reklamo lang niya ang paninigas ng batok at sakit ng ulo tuwing umaga. Inakala niyang simpleng lamig lang o dahil sa edad. Ngunit dumating ang panahon na bigla siyang nahilo, lumabo ang paningin at muntik ng matumba. Nang magpatingin siya, natuklasan na may pagbabara na sa kanyang carotid artery, ang resulta ng taon-taong presyur habang natutulog. Mga kasama, ito ang madalas na binabalewala. Iniisip nating ang simpleng posisyon ay walang epekto. Ngunit ang totoo, ang ating leeg ay hindi gawa para manatiling nakapihit ng matagal. Kapag paulit-ulit na naiipit ang ugat, parang kalsadang lagi mong tinatapakan ng mabigat na gulong, hindi agad sisira pero unti-unting bumibigay. Ano ang pwede nating gawin? Una, iwasan ang matulog ng nakadapa. Kung hindi maiwasan, gumamit ng body pillow para suportahan ang katawan at pigilan ang pagdapa. Pangalawa, subukan ang cervical pillow na nagbibigay ng tamang alignment sa leeg at balikat. Pangatlo, maglagay ng maliliit na unan sa gilid para hindi madaling mapihit ang ulo. At higit sa lahat, kung nararamdaman mong madalas kang nagigising na may pamamanhid, pagkahilo o panlalabo ng paningin, huwag ipagwalang bahala. Agad magpatingin para makasigurong maayos ang daloy ng dugo sa utak. Mga kasama, ang pagtulog ay dapat magbigay ng ginhawa at proteksyon. Huwag hayaang maging sanhi ng sakit ang isang simpleng gawi na pwede namang baguhin. Tulad ng nangyari kay Amador, baka iniisip mong normal lang ang pananakit ng leeg. Pero baka ito na ang tahimik na paalala ng katawan na may mali. Ngayon ang oras para pumili ng mas ligtas na posisyon at bigyan ng pahinga hindi lang ang katawan, kundi pati ang utak. Posisyon 3, nakatagilid, braso sa ilalim ng ulo. Mga kasama, isa sa pinakakaraniwang posisyon ng pagtulog ay ang paghiga sa tagiliran. Marami ang nasasanay dito dahil akala natin mas komportable,
mas magaan sa dibdib, at parang mas mahimbing ang tulog. Ngunit sa hindi natin namamalayan, may isang delikadong gawi na kalakip nito, ang pagsiksik ng braso sa ilalim ng ulo o unan. Para bang ginagawa nating sariling una ng ating braso. Sa una, walang masama. Ramdam mo ang init at lambing, nakakapagbigay pa ng pakiramdam ng seguridad. Pero isipin mo, ang buong bigat ng ulo, mahigit 5 kilo, ay nakapatong sa iyong braso ng maraming oras. Sa ilalim ng braso at leeg dumadaan ang mga ugat na responsable sa pagdaloy ng dugo papunta sa ulo. Kapag naipit ito gabi-gabi, unti-unting bumababa ang supply ng oxygen sa utak. May nakilala akong si Ligaya, isang 63 taong gulang na retiradong tindera sa palengke. Aktibo pa rin siya sa araw-araw, laging masipag mag-asikaso sa pamilya. Ngunit nakasanayan niya ang pagtulog ng nakatagilid at laging nakasiksik ang kaliwang braso sa ilalim ng ulo. Noong una, maliit lang na bagay ang napapansin. Madaling makalimot sa pangalan, minsan hirap magbilang ng sukli. Akala ng kanyang pamilya, normal na lang ito sa pagtanda. Pero nang tumagal, nahirapan na siyang magsalita ng tuwid at sa pagsusuri, nakita na may pagbabago na sa kanyang utak dahil sa kakulangan ng oxygen supply tuwing gabi. Mga kasama, hindi ito para takutin kayo, kundi para ipaalala na ang mga maliliit na gawi ay may malalaking epekto. Ang tinatawag na brachial plexus, isang network ng nerves na kumokontrol sa balikat, braso at kamay, ay naipit din tuwing ginagamit na una ng braso. Kaya't hindi lang utak ang apektado kundi pati ang lakas at kilos ng ating katawan. Ano ang pwedeng gawin? Una, iwasan ang paggamit ng braso bilang unan. Gumamit ng contoured side pillow na sumusuporta sa leeg at balikat para hindi na kailangan isiksik ang braso. Pangalawa, subukan ang hugging pillow para maramdaman pa rin ang ginhawa at seguridad nang hindi naiipit ang ugat. Pangatlo, kung hirap kang mag-adjust magsimula sa maliliit na hakbang, halimbawa, 1 oras bawat gabi sa bagong posisyon hanggang masanay ang katawan. Mga kasama, tandaan natin, ang utak ay parang hard drive ng ating buhay. Bawat alaala, bawat pangalan ng mahal natin sa buhay, bawat kwento ay nakatago rito. Kung hahayaang maipit ang daloy ng dugo gabi-gabi, para tayong dahan-dahang nagpapabura ng sariling kasaysayan. Kaya kung ikaw ay nakasanayang matulog na may braso sa ilalim ng ulo, ngayon ang tamang oras para baguhin ito. Hindi pa huli para pangalagaan ang memorya, kalusugan at kinabukasan. Posisyon 2, pretzel o baluktot na posisyon. Mga kasama, alam kong marami sa atin ang nasanay sa kakaibang paraan ng pagtulog para lamang makahanap ng komportabling posisyon. Isa na rito ang tinatawag na pretzel o baluktot na posisyon, kung saan ang itaas na bahagi ng katawan ay nakapihit sa isang direksyon habang ang ibabang bahagi naman ay nasa kabaligtaran. Madalas may isang binti na nakapatong sa unan at ang likod ay bahagyang nakaunat. Para sa ilan, ito ang pinakamasarap na posisyon para ma-relax ang katawan. Pero ang hindi natin alam, ito pala ang isa sa pinakadelikadong posisyon para sa ating gulugod at utak. Kapag nakabaluktot ang katawan sa ganitong paraan, hindi lang mga kalamnan ang naaapektuhan. Kasama ring naiipit ang mga vertebral arteries, mga ugat na dumadaan sa ating gulugod at nagdadala ng halos 20% ng dugo papunta sa utak. Kapag naiipit at napipilipit ang mga ito gabi-gabi, hindi maayos ang pagdaloy ng dugo. Isipin mo ang traffic sa EDSA tuwing rush hour, barado, magulo, walang tuloy-tuloy na biyahe. Ganito rin ang nangyayari sa daluyan ng dugo sa iyong utak. Ang resulta, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng pamumuo ng dugo na pwedeng maging sanhi ng stroke. Maraming senior ang hindi nakapapansin nito
dahil akala nila simpleng pananakit lang ng likod o pagkahilo sa umaga. Ngunit kapag inulit mo ang posisyon na ito libo-libong beses sa loob ng maraming taon, nagiging parang bomba sa oras ang epekto. At sa isang iglap, maaaring magising ka isang araw na hindi mo na maigalaw ang kalahati ng iyong katawan. Kaya ngayon pa lang, dapat nang gumawa ng hakbang para maiwasan ito. Una, gumamit ng maraming unan para mapanatiling tuwid ang alignment ng katawan. Maaaring maglagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod upang maiwasan ang sobrang pagbaluktot. Pangalawa, maglagay ng maliit na towel roll o manipis na unan sa ilalim ng baywang upang masuportahan ang gulugod at hindi ito masyadong mapilipet. Pangatlo, kung ikaw ay may kasaysayan ng back pain or injury, mahalagang kumonsulta sa doktor o physical therapist para makahanap ng tamang paraan ng pagtulog na hindi nakakadagdag sa panganib. Mga kasama, huwag nating isipin na dahil komportable ang isang posisyon ay ligtas na ito. Tulad ng pretzel position, maaaring pansamantalang ginhawa ang ibinibigay pero kapalit naman ang pangmatagalang pinsala. Masakit isipin pero may mga taong nadadala sa ospital dahil sa stroke na maaaring naiwasan kung mas maaga nilang binago ang paraan ng pagtulog. Kaya tandaan, hindi lahat ng masarap ay mabuti at hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Ang pagtulog ay oras para magpahinga ang katawan at utak, hindi para ipitin ang sarili mong ugat. Piliin ang posisyon na hindi lamang komportable kundi ligtas din para sa iyong kalusugan. Posisyon 1, fetal position, sobrang nakabaluktot. Mga kasama, marahil ito ang pinakakaraniwang posisyon ng pagtulog, hindi lang ng mga bata, kundi pati ng maraming senior, ang fetal position. Nakabaluktot ang buong katawan, halos yakap ang tuhod, at ang baba ay nakadikit sa dibdib. Totoo, nagbibigay ito ng pakiramdam ng init, ginhawa, at parang proteksyon. Para bang bumabalik tayo sa sinapupunan ng ating ina. Ngunit sa kabila ng pakiramdam ng seguridad, ito rin ang isa sa pinakanakapinsalang posisyon para sa utak at puso ng mga nakatatanda. Ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag sobra ang pagkakabaluktot? Kapag nakayuko ang baba at halos dikit sa dibdib, naiipit ang carotid arteries, ang pangunahing ugat na nagdadala ng halos 80% ng dugo papunta sa utak. Kasabay nito, naaapektuhan din ang jugular veins na responsable naman sa pagbabalik ng dugo palabas ng utak. Parang trapikong sabay na barado ang pasukan at labasan, hindi makapasok ang oxygen, hindi rin makalabas ang dugo. Ang resulta, pressure build-up, kulang sa supply ng oxygen, at mas mataas na panganib ng stroke. May nakilala akong si Florencio, isang 70 taong retiradong accountant. Dahil sa kanyang pagkabalisa tuwing gabi, mas sanay siyang matulog ng nakabaluktot ng mahigpit. Parang yakap ang sarili. Napansin ng asawa niya na madalas siyang humihingal at nanlalamig ang mukha habang natutulog. Noong una, inisip nilang normal lang ito sa pagtanda. Ngunit isang umaga, nagising si Florencio na hindi makapagsalita at nanghihina ang kanan niyang katawan. Sa ospital, lumabas na hindi lamang isang stroke ang naranasan niya, kundi maraming maliliit na silent strokes na dahan-dahang nakaapekto sa kanyang utak sa loob ng mga taon. Mga kasama, hindi natin sinasabi ito para takutin ka, kundi para ipakita ang katotohanan. Ang isang simpleng gawin na akala natin ay ligtas ay maaaring maging sanhi ng seryosong kapahamakan. Ang masakit, nangyayari ito ng tahimik at paulit-ulit, gabi-gabi. Ano ang pwedeng gawin? Una, iwasan ang sobrang pagkakabaluktot ng katawan habang natutulog. Gumamit ng cervical pillow upang manatiling neutral ang leeg, hindi nakayuko. Pangalawa, subukan ang paggamit ng malaking body pillow o pregnancy pillow para hindi tuluyang makayakap ng mahigpit ang sarili. Pangatlo,
Kung ang dahilan ng pagkakabaluktot ay anxiety o stress, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. May mga paraan gaya ng breathing exercises o relaxation techniques bago matulog para mapakalma ang katawan. Mga kasama, tandaan natin, ang pagtulog ay panahon para mag-repair at magpahinga ang katawan. Pero kung bawat gabi ay binibigyan natin ng hadlang ang sariling dugo at oxygen, unti-unti nating pinapabura ang mga tao na sanay puno ng lakas at alaala. Ngayon ang tamang panahon para subukan ang mas ligtas na posisyon. Huwag mong hayaang ang pansamantalang ginhawa ay maging kapalit ng iyong pangmatagalang kalusugan. Pinakaligtas na posisyon, supine position na may elevation. Mga kasama, matapos nating pag-usapan ang mga posisyon sa pagtulog na mapanganib sa ating utak at puso, natural na tanong na ngayon. Kung ganoon, alin naman ang ligtas? Ang magandang balita, meron. At ito ay mas simple pa kaysa inaakala mo. Ito ang tinatawag na supine position o pagtulog ng nakatihaya na may bahagyang elevation ng itaas na katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag nakatihaya, ang likod ay nakalapat ng maayos sa kama at ang ulo at dibdib ay bahagyang nakataas. Karaniwang nasa 15 hanggang 30 degree lang. Sa ganitong posisyon, ang leeg ay nasa neutral na kalagayan. Hindi nakayuko, hindi nakapihit, at hindi naiipit ang carotid arteries. Ang dugo at oxygen ay malayang dumadaloy papasok at palabas ng utak. Parang kalsadang maayos at maluwag. Walang trapiko, walang bara, tuloy-tuloy ang biyahe. Ngunit hindi lang yan. Ang supine position na may elevation ay may dagdag pang benepisyo. Una, nakatutulong itong bawasan ang panganib ng acid reflux. Kung ang tiyan ay mas mataas ng kaunti, hindi madaling umakyat ang asido sa lalamunan. Ikalawa, nakatutulong ito laban sa sleep apnea at hilik, mga kondisyon na madalas na nagpapalala ng panganib ng stroke sa mga senyor. Sa madaling salita, isang posisyon para sa maraming benepisyo. Halimbawa, si Corazon, 71 anyos na retiradong guro. Sanay siyang matulog sa fetal position mula pagkabata dahil mas nakapagbibigay ito ng init at seguridad. Ngunit nang dumating ang edad na 70, nagsimula siyang makaranas ng matinding sakit ng ulo at pagkahilo tuwing umaga. Pinayuhan siya ng doktor na subukan ang pagtulog ng nakatihaya na may wedge pillow para bahagyang may itaas ang katawan. Noong una, hirap siyang masanay at madalas gumigising. Pero sa loob ng 3 linggo, unti-unting nag-adjust ang kanyang katawan. Ang resulta, mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa umaga at mas malinaw ang kanyang isip. Mga kasama, paano mo ito maisasagawa sa iyong bahay? Narito ang ilang practical na hakbang. Una, mag-invest sa tamang unan, wedge pillow kung kaya, o kahit 2 unan na nakapatong para magkaroon ng tamang elevation. Pangalawa, gumamit ng cervical pillow para suportahan ang leeg at mapanatiling tuwid ang pagkaka-align ng ulo at balikat. Pangatlo, maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod upang mabawasan ang pressure sa likod at maiwasan ang pag-slide pababa habang natutulog. At pang-apat, maglagay ng unan sa gilid para hindi ka madaling mag-roll sa maling posisyon. Kung hindi ka pa sanay, huwag mainip. Maaari mong simulan sa 15 hanggang 20 minuto bawat gabi at dagdagan ito hanggang masanay ang katawan. Tandaan, tulad ng lahat ng pagbabago, kailangan ng pasensya at consistency. Ngunit kapag nasanay na, mapapansin mo ang malaking kaibahan sa ginhawa ng iyong pagtulog at sa sigla ng iyong pagising. Mahalagang paalala rin, mga kasama, kung ikaw ay may kasaysayan ng sakit sa puso, sleep apnea o iba pang kondisyon, mabuting kumonsulta muna sa doktor bago tuluyang lumipat sa ganitong posisyon. Laging mas ligtas kung may gabay ng propesyonal. Mga kasama, tandaan natin, 8 oras bawat gabi, halos 1/3 bahagi ng ating buhay,
ginugugol natin sa pagtulog. Kung tama ang posisyon, bawat gabi ay pagkakataon para ayusin at palakasin ang ating katawan at utak. Ngunit kung mali, bawat gabi ay parang maliit na pinsalang naiipon sa loob ng maraming taon. Kaya pumili ng posisyon na hindi lamang komportable kundi tunay na ligtas at makapagbibigay ng dagdag na taon sa iyong buhay. Bonus, pagkakapatong ng maraming unan sa ulo. Mga kasama, madalas nating isipin na mas ligtas kung mas mataas ang ating ulo habang natutulog. Kaya marami sa atin, lalo na ang mga senior, ang naglalagay ng 2 o 3 unan sa ilalim ng ulo. Akala natin mas giginhawa ang paghinga at mas maiiwasan ang hilik. Ngunit sa totoo lang, ang sobrang elevation ng ulo ay maaaring magdulot ng mas malalang problema kaysa inaakala natin. Kapag sobra ang taas ng ulo, ang leeg ay napipilitang yumuko pasulong. Sa ganitong posisyon, naiipit ang mga carotid arteries at jugular veins, ang mga ugat na responsable sa pagdaloy at pagbabalik ng dugo sa utak. Ang epekto, mas mabagal at mas mahirap ang daloy ng oxygen at mas mataas ang panganib ng stroke. Para bang sinadyang itupi ang isang hose, may tubig pa ring dumadaloy pero hindi sapat para makasigurong ligtas ang halaman. May nakilala akong si Basilio, isang 68 taong gulang na retiradong empleyado sa munisipyo. Dahil sa madalas na pananakit ng likod, nakasanayan niyang gumamit ng 3 unan sa ilalim ng ulo. Sabi niya, mas nakakatulong daw ito para mas komportable. Ngunit napansin ng kanyang asawa na madalas siyang humihinto sa paghinga sa kalagitnaan ng gabi. Nang magising si Basilio isang umaga na parang namamanhid ang kaliwang braso at hirap magsalita, agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa doktor, ang sobrang elevation ng ulo gabi-gabi ang isa sa mga nagpalala ng kanyang kondisyon at nagdulot ng sleep apnea at mataas na panganib ng stroke. Mga kasama, hindi ibig sabihin na bawal nang maglagay ng unan. Ang susi ay tamang anggulo. Ayon sa mga eksperto, sapat na ang 15 hanggang 30 degrees elevation, katumbas ng isang wedge pillow o 2 maayos na nakaayos na unan. Kung lalampas dito, hindi na ito nagbibigay ng dagdag na proteksyon, bagkus nagdadala pa ng panganib. Ano ang pwedeng gawin? Una, iwasan ang pagkakapatong ng maraming unan. Pumili ng 1 o 2 unan na sapat ang tigas para suportahan ang leeg nang hindi ito yumuyuko pasulong. Pangalawa, kung may problema sa paghinga o madalas na hilik, mas mabuting kumonsulta sa doktor kaysa basta magdagdag ng unan. Pangatlo, tandaan na hindi sa dami ng unan nakukuha ang ginhawa kundi sa tamang posisyon ng katawan. Mga kasama, huwag tayong malinlang ng pakiramdam na mas mataas, mas ligtas. Dahil minsan, ang akala nating solusyon ay siya palang naglalagay sa atin sa kapahamakan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, tingnan mo ang iyong higaan. Ilan ang unan na nakapatong sa ilalim ng iyong ulo? Baka oras na para bawasan ito at pumili ng tamang posisyon para sa mas ligtas at mas mahimbing na pagtulog. Mga kasama, natapos natin ang isang mahalagang paglalakbay ngayong gabi. Natutunan natin na may 5 posisyon sa pagtulog na delikado sa utak at puso at nakita rin natin ang pinakaligtas na paraan. Dagdag pa, nalaman natin ang isang bonus na gawin na akala'y nakakatulong pero sa katunayan ay nakakasama, ang sobrang daming unan sa ulo. Mahalagang tandaan, ang pagtulog ay hindi lamang simpleng pahinga. Ito ay panahon para ang katawan at utak ay mag-repair at muling magbigay ng lakas. Kung mali ang posisyon, bawat gabi ay nagiging pinsalang naiipon at maaaring magdulot ng stroke. Mga kasama, bago tayo magpaalam, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka sa Gintong Edad para araw-araw may gabay sa kalusugan. Huwag kalimutan ang iyong karanasan sa komento, posisyon mo sa pagtulog
At naranasan mo na ba ang pamamanhid? At higit sa lahat, i-share ang video na ito sa kapamilya. Mga kasama, tandaan, bawat gabi ng ligtas na pagtulog ay dagdag na taon ng masayang pamumuhay. Kaya ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, piliin ang posisyon na magbibigay ng tunay na ginhawa at higit sa lahat, kaligtasan.